Ang ating bansa ay kilala bilang isa sa may malaking bilang ng populasyon ng relihiyon ng simbahang Katoliko. Tayo ay ikatlo sa buong mundo, kasunod ng mga bansang Brazil at Mexico. Samantalang dito sa kontinente ng Asia, tayo ang may pinakamaraming deboto ng ganitong relihiyon. Kaya't pamilyar tayo sa mga pari na gumaganap ng relihiyosong tungkulin ng simbahang Katoliko. Bilang mga Pilipino, kinalakihan natin at namamasdan yung ganitong uri ng paglilingkod sa Diyos. Subalit bukod sa maraming mga maling paniniwala ng relihiyon ng simbahang Katoliko, kahit ang ministeryo ng mga Katolikong pari ay dapat maunawaan na hindi nakabatay sa salita ng Diyos. Ito ay dahil may iginagawad sa kanila na tungkulin na may kaugnayan sa tagapamagitan. Bagamat kinikilala nila na si Jesus ang tagapamagitan ng mga makasalanan sa Diyos, subalit sa pagitan ni Jesus at ng mga tao para sa mga Katoliko ang tagapamagitan ay ang kanilang mga pari. At ito'y hindi biblikal na pagtuturo ng ganitong relihiyon. Si Jesucristo lamang ang may gawain ng pagiging tagapamagitan ayon sa Biblia at walang tao nakabahagi nito. Sapagkat kahit ang mga tungkulin ng saserdote na matatagpuan natin sa lumang tipan ay itinuturo sa ating natupad sa Panginoong Hesukristo. May itinuturo ang Biblia na katotohanan ng kahigitan ni Jesus mula sa mga paring Levita. At isa sa mga argumento na matatagpuan natin sa manunulat ng Hebreo ay ang katotohanan tungkol kay Melkisedek. Ito'y matututunan natin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ng sulat sa mga Hebreo. Tayo'y nasa Kabanata 7 at tatalakayin natin yung talata 1 hanggang talata 10. Binasa na sa atin yung mga talatang ito. Hayaan nyo na lamang nabasahin ko yung talata 3. Walang ama, walang ina, walang talaan ng angkan, ni walang pasimula ng mga araw o katapusan ng buhay. Subalit ginawang katulad ng anak ng Diyos, siya ay nananatiling pari magpakailanman. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Matapos ituro ng manunulat yung pag-asa ng mga Kristiyano sa maluwalhating walang hanggan. At ito yung matibay na angkla natin para magtiyaga tayo sa pananampalataya. Nakita natin yung natapos na talata sa ating pangangaral last Sunday na winakasan ito sa ilang detalye ng awit 104. Ito ay pangako mula sa lumang tipan tungkol sa pagiging pinakapunong pari ng darating na tagapagligtas. Kaya't mula dito magbabalik yung manunulat sa ganitong paksa tungkol sa Panginoong Hesukristo. Ngayon ay handa na yung manunulat na muling talakayin si Hesukristo bilang pinakapunong pari ng mga mananampalataya. Para dito, ituturo niya yung katotohanan tungkol kay Melkisedek. At ito yung magsisilbing pagpapaliwanag ng buong bagong tipan, kaugnay sa tungkulin na ito na natupad sa Panginoong Hesukristo. Bagamat may mga nagpapaliwanag na si Melkisedek ay bilang pagpapakita ng Diyos, sa lumang tipan, may ilan na nagsasabi pagpapakita mismo ng Panginoong Hesukristo, subalit mas mainam na unawain na siya ay totoong tao at may mga katotohanan lamang tungkol sa kanya sa lumang tipan upang ituro ang katuparan sa Panginoong Hesukristo. Naririto sa ating talata, binanggit tungkol kay Melkisedek, taong may kamatayan. Si Melkisedek ay pari na itinalaga ng Diyos sa panahon ni Abraham. Gayon din, pinapakita siya na hari ng Salem, na sinaunang pangalan para sa Jerusalem.
na naging kabisera ni David sa lumang tipan at lugar kung saan itinindig ng mga Hudyo ang templo. Kasi isa sa mga paraan ng manunulat dito sa kanyang sulat ay ang paggamit talaga ng mga karakter mula sa Biblia upang ipakita na mayroong mga katotohanan sa kanila na natupad sa Panginoong Hesukristo. Ginamit ng manunulat si Moises sa lumang tipan at makikita natin iyan sa Kabanata 3, talata 1. Ginamit din niya si Josue sa Kabanata 4, talata 8 at iba pa katulad ni Melkisedek. Iba sa kanila si Jesus, ngunit may paghahambing na ginawa ang manunulat para ipaunawa ang kahigitan sa kanila at ituro ang katotohanan mula sa kanila na natupad sa dumating na tagapagligtas na si Jesucristo. Tingnan natin yung ating talata tungkol kay Melkisedek. Binabanggit sa atin, katulad ng anak ng Diyos. Hindi siya ang anak ng Diyos. Kaya sa magitan ng mga kapahayagan ng lumang tipan tungkol kay Melkisedek, ay malinaw na patutunayan ng manunulat ang kahigitan ng ganitong tungkulin ni Jesucristo. Hindi siya pareho at kapantay ng mga saserdote at ng mga punong pari sa lumang tipan. Kung inyong matatandaan yung ating pag-aaral, meron ng argumento yung manunulat sa kahigitan ng pagiging punong pari ni Jesucristo at ang ginamit niya sa Kabanata 5 ay tungkol sa kahigitan ng kanyang mga katangian, higit ang kanyang habag, higit ang kanyang katapatan. Kaya't para sa manunulat, higit ang pagiging pinakapunong pari ng Panginoong Jesucristo. Yan yung kanyang tinalakay sa Kabanata 5, talata 1 hanggang sa mga sumusunod. Ngunit hindi lamang sa kanyang mga katangian. Dapat nating matutunan kahit sa panunungkulan na ginampanan ng Panginoong Hesukristo para sa kaligtasan, ay pinapatunayan yung higit niyang pagiging pinakapunong pari kahit pa kila Aaron at kanyang salinlahi. Sapagkat mula sa katotohanan tungkol kay Melkisedek ay ipinapahayag ang may taglay ng panunungkulan para sa pinakapunong pari magpakailanman. Kaya tiyak yung maluwalhating walang hanggan ng kanyang mga kinatawan. Yung ating talata, ang unang bahagi ng argumento ng manunulat na mayroong kaugnayan kay Melkisedek. Hinango ito ng manunulat mula sa Genesis, Kabanata 14. Ito yung detalye ng pagtatagpo ni Melkisedek at ng patriarkang si Abraham. Sapagkat para sa kanya, mula noon pa man, sa ganitong bahagi ng lumang tipan, kahit sa panahon ng patriarkang si Abraham, inaasahan na nila yung paglitaw ng higit na dakilang punong pari kaysa kay Aaron at kanyang salinlahi. Dahil hindi ito nakabatay sa kanilang pamilya. Hindi ito nakabatay sa salinlahi na manggagaling kay Abraham. Kaya ang panunungkulan ng darating na mas dakilang punong pari ay walang katapusan, walang hanggan. Kaya't binubuod ko sa inyo ang mensahe. Ang katotohanan tungkol kay Melkisedek ay itinuturo ang higit na punong pari magpakailanman na di batay sa salinlahi, kaya tiyak ang kaligtasan. Iyan yung dapat nating matutunan sa bahagi ng ating talata. Ang tagapamagitan na ito ay natupad sa persona ng Panginoong Hesukristo. Siya ay lubusang higit at hindi makukumpara sa mga saserdoting Levita na nagmula sa lahi ni Aaron at kahit pa sa buo niyang angkan. At ang kahigitan nito ng Panginoong Hesukristo ay magpapaunawa dapat sa atin. Sa Kanya lamang matatagpuan
ang kaligtasan. Kaya't itong mga Kristiyanong Hudyo, ang orihinal na mambabasa ng manunulat, hindi dapat sila bumalik sa dating relihiyon na Judaismo, sapagkat di dapat talikuran si Jesus, dahil hindi makukumpara sa Kanya ang mga taong tagapamagitan kahit pa sa kanilang dating relihiyon. Hindi matutumbasan ni Aaron at ng buo niyang angkan ng mga Levitang pari ang persona ni Jesus at ang ginawa ni Jesucristo na tumapos sa intensyon ng pagliligtas ng Diyos. Mula pa lamang sa kanilang ninuno na si Abraham, mauunawaan yung kahigitan sa kanya ni Melkisedek. May pagbabasbas si Melkisedek kay Abraham dahil si Melkisedek ay higit na nakakataas, samantalang si Abraham ay nakabababa sa kanya. Kaya malinaw na mula sa mga katotohanan kay Melkisedek ay itinuturo ang kahigitan ni Jesus mula sa lahi ng Levita na magmumula sa patriarka. Tiyak ang kaligtasan mula sa higit na pinakapunong pari na walang hanggan. Gayon din sa hari ng katuwiran, upang ang mga mananampalataya sa panahon na natupad ang ganitong pangako ng Diyos, bigyan natin ng refleksyon ito sa ating mga buhay. At yun yung nais kong bigyan ng lubos na pansin sa ating pangangaral ngayong umaga, kaya't mahalagang bigay natin yung ating atensyon sa buhay pananampalataya ni Abraham mula sa yugto ng pagtatagpo nila ng pari na si Melkisedek. At ito yung dapat nating maunawaan at bigyan ng higit na aplikasyon. Ang una, papurihan ng Diyos sa lahat ng biyaya. At ikalawa, paglapit sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Tingnan natin yung una. Papurihan ng Diyos sa lahat ng biyaya. Sa bahagi na pinakita ng manunulat na may kaugnayan si Melkisedek at ang Panginoong Hesukristo ay binigyan ng diin sa atin yung tugon na ginawa ng patriarka na si Abraham. Binanggit sa atin ang talata 2. Ibinahagi ni Abraham ang ikasampung bahagi ng lahat. Bilang itinalaga ng Diyos na punong pari sa panahon ni Abraham, hindi lamang binasbasan ni Melkisedek ang patriarka, siya din ay tumanggap ng ikasampung bahagi ng lahat niyang samsam. Ito ay nanggaling sa pagliligtas ni Abraham kay Lot mula sa mga kalaban niyang hari dahil yung lupain ng kanyang pamangkin. Yung bahagi ng lugar na iyon ay sinakop ng maraming hari sa tala ng lumang tipan at sila'y tinalo ni Abraham. Ganun yung nangyari kaya't may mga samsam si Abraham sa pagtatagpo nila ng paring si Melkisedek. Subalit yung koleksyon ng ikapo ay makikita nating ipinag-utos ito ng Diyos para sa mga Levita, dahil sila yung tatanggap ng tungkulin ng pagkasaserdote simula kay Aaron. Wala pa ito sa punto ng panahon ni Abraham. Ito ay later in the Old Testament. For example, sa Bilang, Kabanata 18, talata 21, makikita natin na kumpara sa tinanggap ng ibang mga lipi na parte ng lupain, inutusan ng Diyos ang bayan ng Israel na magbigay ng ikapo sa mga Levita dahil sa kanilang relihiyosong katungkulan. Ngunit pansinin natin, higit sa inutos ng Diyos sa bayan ng Israel para sa mga Levitang saserdote, si Melkisedek tumanggap nito kahit hindi mula sa kanilang salinlahi. At hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi sa mismo nilang patriarka na si Abraham. Ang ganitong pagtugon ni Abraham sa lumang tipan ay dapat bigyan natin ng aplikasyon sa panahon ng katuparan na si Jesucristo
ang itinuturo ng katotohanan ni Melchizedek bilang higit na punong pari ng mga mananampalataya. Kaya dahil sa tiyak na kaligtasan, ay dapat purihin ng Diyos sa lahat ng mga biyaya sa pamamagitan ng punong pari na si Jesus. Dapat mayroong ganitong tugon ng pamumuhay sa halip na pagbibigay ng panahon at pagpapadala sa mga tukso ng pagtalikod. Ganito dapat yung larawan ng ating mga buhay. Kahit sa katotohanan ng persona ni Hesukristo sa kanyang panunungkulan, may patuloy na mabubuting bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos sa buhay pananampalataya. At ito ay dapat patuloy nating kilalanin. Hindi ito batay sa ating mga sariling abilidad at kakayahan. Ito ay mula sa biyaya ng Diyos. Kahit yung ating mga katagumpayan sa buhay at yung mga pagpapala na ating tinataglay, may dapat pagiging sensitibo, hindi lamang sa mga pisikal na pagpapala, kundi maging sa mga biyaya sa ating buhay pananampalataya bilang mga anak ng Diyos. Ito yung dapat na larawan ng ating mga buhay. May lubusang pagiging karapat-dapat ang Diyos sa lahat ng papuri dahil sa kanyang maluwalhating persona. Purihin natin yung Diyos dahil sa kung sino siya. Pero mayroon din siyang mga ginagawa sa ating mga buhay na dapat tumawag sa atin na ibigay sa kanyang pinakamataas na pagpupuri dahil naranasan natin yung kanyang kapangyarihan, naranasan natin yung kanyang kabutihan. Mayroon tayong tiyak na kaligtasan upang hindi natin baliwalain yung ganitong uri ng larawan ng ating buhay, anuman yung ating sitwasyon, kasi meron tayong hindi nagbabagong kaligtasan. Kaya ito yung ating pag-uugali, pinapupurihan natin yung Diyos sa lahat ng panahon. At kahit tingnan natin yung biyaya ng kaligtasan, kung ito'y ating naranasan, mayroon itong pagbabago na ginawa sa ating mga buhay para maunawaan natin yung tamang pagtugon sa Diyos. Para tuparin natin yung pagtugon sa Diyos, katulad ng pagpupuri sa Kanya. Mayroong punong pari na si Jesus, na patuloy nating tagapamagitan bilang mga mananampalataya. Kaya magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating mga pagpupuri. Kaya mula sa malinaw na katuparan kay Jesus, bilang punong pari ay nararapat yung lalong higit na pagtugon sa pamamagitan ng ganitong uri ng pamumuhay upang magpatuloy yung bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya sa pagpupuri sa ating Diyos. Meron tayong tiyak na assurance na tatanggapin niyang mga ito. At ito yung dapat na larawan ng ating buhay. Sa pinakatanyag na nobela ni Victor Hugo na pinamagatang Les Miserables, may pangunahing karakter na dating bilanggo. Subalit sa kabila ng pagtitiwala sa kanya ng obispo, nagawa niya itong pagnakawan ng mga mamahaling kagamitan. Ngunit sa muli nilang pagtatagpo ng kriminal na naaresto, ang obispo sa halip na dalhin sa sentensya ng parusa itong nagkasala sa kanya, ang ginawa ng obispo, pinatawad siya. Ang ganitong yugto sa nobela ang nagsilbing panahon ng pagbabagong buhay ng pangunahing karakter. Narito yung isang katang-isip na nagpapakita sa atin na mayroong pagbabago ng layunin dahil sa kahabagan na hindi inaasahan.
Subalit mayroong kahabagan na walang katumbas upang hindi maging kathang isip sa atin na tumanggap ng biyaya ang pagbabago ng ating mga layunin. At ito ay mula sa kaligtasan na tiyak dahil kay Hesukristo upang magpatuloy ang mga Kristiyano sa pagpupuri sa Diyos. Kaya tiyakin mo ang pag-uugali na tunay na pinupuri ang Diyos kahit sa mga ipinagkaloob niya sa iyo. Tiyakin mo yan, kapatid. Mayroon tayong punong pari na si Jesus sa presensya ng Diyos. Kaya tiyak na tatanggapin niya ang ating pagpupuri ayon sa gabay ng kanyang mga salita. Papuri ang dapat nating tugon sa Diyos mula sa kung sino siya at gayon din sa kanyang mga ginagawa at patuloy na biyaya na ating nararanasan sa ating pag-iral, sa ating pananatili, sa biyaya ng kaligtasan at pag-iingat ng kanyang biyaya sa atin hanggang wakas. Ang tugon natin ay pagpupuri. Kaya dapat patuloy tayong tumatatag. At dapat maging kaaliwan natin ito. Dahil dapat nating isabuhay ang pangunahing layunin ng ating pag-iral. Hindi ba alam natin ang binabanggit na kapahayagan ng Westminster Shorter Catechism? To glorify God and enjoy Him forever. Mananatili tayong makikibaka sa sanlibutan kahit sa layunin na papurihan ng Diyos. At maaring ang kompetisyon sa ating mga buhay ay ang mga mabubuting bagay na ating nararanasan, ang mga pagpapala na nanggaling sa Diyos. Sinabi mismo ng Panginoong Hesukristo, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Kaya dapat maging matibay tayo sa katotohanan ito. At hanapin natin ang kaaliwan ng ating buhay sa pagiging tapat sa ganitong layunin. Hindi ka dapat ilayo ng mga pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kasi kung nanggaling iyan sa Diyos, dapat ang tugon mo ay pagpupuri sa Kanya. Ang ganitong tugon ay napakahalaga sa buhay pananampalataya dahil iyan yung pag-uugali na magbibigay linang sa ating pagpapakumbaba. Marahil kaya't nagmamataas ang pag-uugali kahit ng isang nagpapahayag ng Kristiyano, dahil mapagpaimbabaw siya sa bahaging ito ng kanyang buhay pananampalataya. Hindi dapat gayon. Napakahalaga nito sa ating buhay pananampalataya. Not only sa mga biyaya ng pagiging katulad ng Panginoong Hesukristo, sa kanyang katuwiran sa ating buhay, kundi ito yung tunay na motibasyon. Kaya't nagpapakasipag tayo at nagpapakahusay sa ating buhay. Kasi nais nating ialay ang lahat ng bagay para sa kapurihan ng Diyos na karapat-dapat sa mga ito. Maaring marami tayong nalalaman sa Biblia. Maaring lumalabas sa ating mga labi yung mga katotohanan iyan. Maaring marami tayong paglilingkod na ginagawa, pero hindi tunay ang ating pagpupuri sa Diyos. Kasi yung ating ginagawa ay para sa sarili nating karangalan. Yung ating ginagawa ay para bigyan ng kasiyahan ang madla. Ito'y pagpapaimbabaw na malinaw sa Biblia. Maaari mo itong maitago sa mata ng tao, pero hayag ito sa Diyos na nakakakita ng nilalaman ng iyong mga puso. Huwag nating hayaan ang anumang pagbaliwala sa pagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Dahil ito ang dapat na pangunahin nating layunin
At ito yung dapat na maging kapanatagan ng ating buhay. Bigyan mo ito ng pagsisiyasat, kapatid, sa darating at lilipas na mga araw. Dahil hindi ka dapat manatili sa anumang pagpapaimbabaw. Ano ang mga kasalanan na dapat mong pagsisihan? Ano yung mga bagay na kahit na mabuti, subalit naglalayo sa Diyos, sa halip na dapat mo siyang papurihan? Siyasatin mo yan sa mga lilipas na araw. Dahil mayroon tayong pinakapunong pari sa presensya ng Diyos upang ang katiyakan natin sa pagtanggap niya sa ating pagpupuri ay isabuhay natin bilang mga anak kay Kristo. Isa sa itinuturing na pinakadakila at pinakamaimpluwensyang kompositor sa kasaysayan ng musika ay si Johann Sebastian Bach. Inabot ng kanyang impluwensya kahit ang mga kompositor na pamilyar sa atin, katulad ni Beethoven, at gayon din ni Mozart at iba pa. Ang musika na kanyang ginawa ay hindi lamang tumanggap ng pandaigdigang pagtangkilik noong kanyang panahon, kundi ginagamit pa rin sa ilang mga pagtatanghal, pelikula, at mga media ngayon. Subalit alam niyo po ba si Johann Sebastian Bach ay kilala din sa kanyang pananampalataya? Siya ay miyembro ng isang Lutheran Church sa kanyang panahon. At siya din ay naglingkod bilang direktor ng musika sa isang iglesia na may kondisyon na dapat sumasang-ayon sa Formula of Concord na siyang kapahayagan ng pananampalataya ng mga iglesyang Lutheran. Kaya sa mga nilikhang sining sa musika ni Johann Sebastian Bach, sentro ang kanyang pananampalataya. Sinisimulan niya yung kanyang komposisyon sa mga initial na J and J, na ang kahulugan ay Jesu Huva, na ang salin sa atin, Jesus, tulungan mo ko. At tinatapos niya ang kanyang komposisyon sa inisyal na SDG, sapagkat ang papuri ay inaalay niya lamang sa Panginoon. Dahil para kay Sebastian Bach, yung biyaya ng Diyos mula sa pagtulong sa kanyang komposisyon, sa kakayahan para sa larangan ng musika ay dapat pangunahin na magbigay ng papuri sa Diyos lamang. Ganito bang larawan ng iyong buhay? Bilang nagpahayag ng pananampalataya din sa Panginoong Hesukristo? Kapatid, isabuhay mo ang katotohanan ng pagiging pinakapunong pari ni Jesus. Nararapat ang pagtugon ng pagpupuri sa Diyos at may katiyakan tayo na ito'y kanyang tatanggapin dahil kay Jesus. Kaya papurihan mo ang Diyos sa lahat ng pagpapala. Subalit gayon din, paglapit sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ganito natin isa sa buhay, yung pagiging pinakapunong pari ni Hesukristo. Mayroon din ganitong pagtugon sa realidad ng totoong tagapamagitan na kailangan ng mga karakter na ginamit ng manunulat. Sa talata 4 at mga sumusunod, patuloy na nariyan na binabanggit si Abraham dahil kanyang kinikilalang pagiging pari ni Melkisedek na ipinagkaloob ng Diyos. Ayun yung katangian ng patriarka sa lumang tipan. At gayon din binanggit si Levi sa talata 9. At sumusunod, nariyan si Levi, nagbayad ng 10 bahagi sa pamamagitan ni Abraham. Dahil sa pamamagitan ng ninuno na si Abraham, kahit si Levi at ang kanyang salinlahi, ay dapat kilalanin ang kanilang pangangailangan para sa isang tagapamagitan. Naririto yung mga tinitingala nating karakter sa Biblia. At mayroon silang pangangailangan sa higit na punong pari.
na itinuturo sa magitan ni Melchizedek. At iyan ay natupad sa Hesukristo na sinampalatayanan natin. Upang kung tayo ay mga tunay na mananampalataya, pahalagahan natin ito sa ating pamumuhay. Hindi lamang natin nalalaman, hindi lamang natin binabanggit, kundi lumalakad tayo sa katotohanan ito. Dahil sa tiyak na kaligtasan, ay dapat patuloy na lumapit sa Diyos dahil sa punong pari na si Jesus. Kaya may ganitong mga tugon na nararapat na larawan ng ating buhay. Hindi yung pagpapadala sa tukso ng pagtalikod, tukso ng iba't ibang mga kasalanan, at pagbagsak sa mga iyan. Naririto yung dapat nating isabuhay bilang mga anak kay Kristo. Kung sa lumang tipan ay binasbasan ni Melchizedek si Abraham para pagpalain, sa panahon ng katuparan ng mas dakilang pari kay Jesucristo, may higit na pagpapala ang Diyos sa ating pananampalataya para tayo patuloy na lumapit sa Kanya. Ang Diyos na dalisay sa kabanalan, pinakita sa atin, hindi tatakwil ang makasalanan dahil may tagapamagitan na si Jesus. Yung Diyos na magpaparusa ng mga makasalanan, pinapakita sa atin, hindi ito gagawin sa mga anak ng Diyos dahil sa tagapamagitan na si Jesus. Si Jesus ang higit na punong pari dahil taglay din niya yung pagiging hari. Kaya't makapangyarihan niyang maipagkakasundo ang Diyos at mga makasalanan. Si Jesus ang higit na punong pari dahil nag-alay siya ng handog para sa kapayapaan sa pagitan ng Diyos at ng mga makasalanan. Kaya palaging bukas ang presensya ng Diyos sa mga Kristiyano. At hindi kailanman maisasara ng ating mga kahinaan, ng ating mga kasalanan, at ng ating mga kalaban sa pananampalataya. Tiyak tayo sa patuloy na biyaya para sa buhay pananampalataya upang lumapit tayo sa Diyos. Kaya ang ganitong napakahalagang aplikasyon dahil sa resulta ng tungkulin ng Panginoong Hesukristo ay hindi natin dapat pabayaan sa ating mga buhay bilang Kanyang tinubos. Sa marahas na klima ng disyerto, mayroong natatanging anyong tubig. At ito'y hindi lamang basta mahalaga. Sukdulang kritikal ito para sa buhay mula sa ganitong uri ng mapanganib na lugar. Alam natin na ito ang oasis, kung saan hinahanap na mga manlalakbay na may buhay at sinasadya nilang daanan sa kanilang ruta para maiwasan yung mapanganib na pagkauhaw at kamatayan para sila'y makatawid sa kanilang patutunguhan. Mayroong ganitong pangangailangan na humahatak sa mga manlalakbay para maiwasan yung banta ng panganib mula sa disyerto. Kaya sa mas mahalagang paglalakbay sa pananampalataya, mula sa disyerto ng mga kasalanan at mga kalaban sa sanlibutan, huwag nating kalimutan yung dakilang pribilehiyo na bukas sa atin ang presensya ng Diyos dahil kay Kristo, upang tumanggap ng biyaya para sa katatagan, kalakasan, kaunlaran ng ating pananampalataya para hatakin tayo nito
na patuloy na lumapit sa Diyos. Kaya huwag mong sayangin ang mga oportunidad na patuloy na lumapit sa Diyos. Yan yung mga pagkakataon na hindi binabaliwala. Hindi iyan sinasayang ng isang tunay na mananampalataya. Bilang Kristiyano, makakasama tayo ng Diyos sa walang hanggan. Kaya sa ating kalagayan, habang matiyaga tayong naghihintay, nakikilala tayo bilang mga tao na lumalapit sa Diyos. Ito yung ating pagkakakilanlan habang hinihintay natin yung muling pagbabalik ni Jesucristo. Hindi paglayo sa Diyos sa panahon ng kasaganahan, dahil dapat tayong lumapit sa Kanya upang kilalanin na siyang bukal ng lahat ng mga pagpapala, kaya pinag-usapan natin yung pagpupuri sa Diyos. Hindi lumalayo sa Diyos sa panahon ng kapighatian, sapagkat dapat tayong lumapit sa Kanya dahil mayroon siyang saganang biyaya sa ating buhay pananampalataya. Hindi lumalayo sa Diyos sa pagbagsak sa kasalanan, sapagkat dapat tayong lumapit sa Kanya dahil may patuloy na biyaya para sa ating kapatawaran. Ganito kahalaga sa buhay pananampalataya ang patuloy nating paglapit sa Diyos. Napakadakilang pribilehiyo para sa atin, sapagkat mayroon tayong punong pari na si Jesus sa Kanyang presensya. Hindi ito binabaliwala. Hindi ito minamaliit. At hindi ito tinuturing na pag-aaksaya ng panahon. Dapat nararanasan sa iyong buhay ang paglapit sa Diyos sa bawat pagkakataon. Dahil sa realidad ng ating kumpiyansa mula sa punong pari na si Jesus. Kaya't linangin mo ang katapatan sa pampubliko at pribadong kaparaanan ng biyaya. Hindi pinababayaan ng mga iyan. Dahil yan yung itinakdang instrumento ng Diyos para lumapit tayo sa Kanya dahil kay Jesucristo. Kung hindi tayo abala sa paglapit sa Diyos, mga kapatid, ay sa maraming tukso ng kasalanan tayo higit na lumalapit. Iyan yung nangyayari sa ating buhay. Sa presensya ng Diyos ang ating kaaliwan. Sa presensya ng Diyos yung ating kapanatagan. Sa presensya ng Diyos yung ating kaligtasan. Meron tayong higit na pangailangan sa Diyos. At may Diyos tayo para sa lahat ng ating pangangailangan. Huwag tayong manatili sa anumang anyo ng pagpapaimbabaw sa ating pagpupuri o sa ating pagsunod. Dahil may pagpapala ang Diyos sa ating pananampalataya na laging bukas para sa atin dahil kay Kristo. Kaya lumapit tayo sa Diyos. Nabalitaan natin itong mga nakalipas na araw ang pagbitiw sa ministeryo ng isang kilalang pastor ng Reformed Baptist at hinahangaang teologo sa iba't ibang panig ng mundo. Ito'y dahil sa kasalanan na nagdidiskwalipika sa kanya sa ministeryo. Ang karagdagang tala ng ganitong mga kaso sa pastoral na ministeryo ay nagbibigay ng labis na kalungkutan sa maraming mga mananampalataya at mga iglesia dahil sa kahihiyan na idinulot sa pangalan ni Kristo. Ngunit sa ipinahayag niyang pagsisisi sa isang sulat, ay nawa naisin natin na maging totoo ito sa Kanya. At ipanalangin natin yung karunungan sa lahat ng gumagabay sa Kanya
upang makapanumbalik siya, hindi man sa ministeryo, kundi para maging miyembro muli ng kanilang iglesia. Pero yung ganito mga balita, mga kapatid, hindi lamang dapat mag-udyok sa atin ng tugon para sa iba, kundi dapat magdulot sa atin ng seryoso na personal na pagsisiyasat sa ating buhay pananampalataya laban sa ating natitirang mga kasalanan at anumang anyo ng pagpapaimbabaw sa atin na nakikita ng Diyos. Sapagkat kailangan natin ng patuloy na biyaya ng Diyos. Kailangan natin ng katapatan na tunay na lumakad sa katotohanan ng Kanyang mga salita. Kailangan natin ng tunay na pagtalikod sa ating mga natitirang kasalanan at ito'y ginagawa anuman ang antas ng iyong pananampalataya bilang Kristiyano. Walang matured na Kristiyano na nagre-resign sa ganitong pagbabantay sa kanyang sarili. Yan ay upang hindi tayo bumagsak sa kasamaan, nasisira ng patotoo para sa Diyos, sisira ng ating testimonya para sa Diyos, na alam natin na karapat-dapat ng pinakamataas na pagsamba at napakadakila ng kabutihan sa atin. May pagpapala siya para sa lahat ng ating kailangan sa pananampalataya. Bukas ito dahil sa Panginoong Hesukristo. Kaya't sa bawat pagkakataon, lumapit tayo sa Diyos. Nawa maging tunay na matapat tayo sa ganitong mga katangian ng buhay pananampalataya. At iyan ay dahil sa katotohanan ng ating dakilang punong pari magpakailanman. At iyan ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit para sa aming mga bisita at sa lahat ng hiwalay sa Diyos, naririto yung Ebanghelyo mula sa katotohanan ng tungkulin ng punong pari mula sa Biblia. Hindi maaring basta-basta na makasama ng Diyos na banalang mga makasalanan. Kaya't dapat mong pakinggan yung babala ng darating at tiyak na walang hanggang parusa sa iyo bilang hiwalay sa Diyos. Ngunit may sagot yung ganitong dakilang suliranin. At iyan ay dahil sa katotohanan ng tunay na tagapamagitan. Kailangan mo ng tagapamagitan sa panig ng Diyos at sa iyong sarili. At ang katotohanan ito'y matatagpuan lamang sa Panginoong Hesukristo. Hindi sa anumang relihiyon, hindi sa sino mang pinuno nito, hindi sa iyong sariling pagbabago at sa iyong magagawa. Ang tanging sagot sa problema ng walang hanggan nating parusa ay ang tagapamagitan na si Jesus. Kaya tumugon ka sa Kanya ng pagsisisi sa iyong kasalanan, pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Dahil siya lamang ang tanging tagapagligtas bilang pinakapunong pari magpakailanman, ayon kay Melchizedek. Tayo po'y manalangin. Aming makapangyarihan at dakilang Diyos, tunay nga na nagpapasalamat po kami sa paalala ng iyong salita, sa dakilang pagpapala na meron kaming punong pari sa iyong presensya, ang Panginoong Hesukristo, upang kami ay lumakad sa pananampalataya ng may tunay na katapatan at hindi pagpapaimbabaw. Aming tuparin ang tunay at pangunahing layunin ng aming pag-iral, hindi lamang bilang iyong nilikha, kundi lalong higit bilang iyong niligtas. Makita namin, Panginoon, na may patuloy kang biyaya sa amin para kami ay maging matibay sa pananampalataya at hindi matinag dito. Kaya mula sa paalala sa amin ng iyong salita,
ng aming pinakapunong pari ay si Jesucristo. Tulungan mo kami na patuloy ka naming papurihan sa lahat ng aming mga buhay, kahit sa mga biyaya na patuloy mong pinaparana sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy na lumapit sa iyo, dahil bukas ang iyong presensya dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Gawin mo ito, Panginoon, sa amin bilang mga mananampalataya at bilang iglesia, upang hindi kami bumagsak sa masamang uri ng buhay na sisira ng aming testimonya, sa halip ang aming mga buhay at ang aming pagpapatotoo ay talagang maging refleksyon ng iyong saganang biyaya na ikaw lamang ang aming itinataas sa aming mga buhay sa lahat ng pagkakataon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bisa ng iyong ebanghelyo sa mga makasalanan na nakapakinig tungkol kay Jesucristo. Tulungan mo sila na maunawaan ang babala mula sa parusa ng kasalanan at makita nila, Panginoon, ang napakadakilang biyaya na may kaligtasan kay Jesucristo. Tunay nga na dahil sa tiyak na maluwalhating walang hanggan mula sa punong pari na si Jesus, ay dalhin mo ang lahat ng mga makasalanan sa umagang ito sa buhay na walang hanggan. Sa iyo namin, Panginoon, tinataas ang lahat ng pagsamba kahit sa umagang ito, at nilapit namin ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.